Kim POV. Huling araw na namin dito sa Pilipinas, sa sobrang init ng panahon, pinapunta ko ang aking asawa kay Dors para bumili ng blockbuster na halo-halo at leche plan. Love, bilhan mo ko ng 10 leche plan. Babaunin ko sa biyahe natin. Please. Tapos yung halo-halo patito ko, Neneng. Huwag mong kalimutan. Okay lang ba, love? Teka, alam mo ba kung anong to kay Neneng? Paglalambing ko kay Jacob. Okay lang, love. Oo, yung pinuntahan natin malapit sa simbahan. Di ba doon nakakabili? Saka, love, kahit di ko alam magagawan ko ng paraan para makabili ng gusto mo. Masamang hindi nakakain ng buntis ang pinaglilihian niya. Hindi din naman kalayuan yung bibilhan. Ayaw mo ba ng bubod sa may tapat ng Pure Gold? Yung nakainan natin na gustong gusto mo? Tanong pa ni Jacob sa akin. Ay sige, gusto ko yun. Pwede ba ako magbaon ng love? Kasi mahabang biyahe natin. Gusto ko may kain-kainin sa plane. Kung bibili ka doon, please pasabay na din ng Hong Kong style fried noodles. Gusto ni baby yun eh. Sabi ko pang muli at hinima si Jacob ang aking tiyan. Aba, ang baby ko. Mukhang patatabain ng husto ang mami niya. Ang daming gustong kainin. Sige love, sasabihin ko na lang din ng chef natin sa Italy na maghanap na ng mga ingredients para sa mga pagkain pinaglilihian mo. Don't worry, Pinoy yun, kaya alam niya ang lasa. Sabi pa ni Jacob. Nagulat ako. Bakit may chef? Ha? Bakit may chef tayo? O yun yung sinasabi mong leave-out maid? Tanong ko namang muli sa kanya. Hindi love, iba pa yun. Alam kong gusto mo magsilbi sa akin bilang asawa ko. Pero love, iba ng sitwasyon ngayon. Syempre hindi na ako papayag na may mangyari sa inyo ni baby. Kailangan mo magpahinga. Malambing niya sabi sa akin ni Jacob. Kaya nga nagdesisyon ako, hindi ka na pwedeng tumutok sa mga negosyo natin. Ang gusto ko sa bahay ka lang magtatrabaho. If you want to visit the field, no problem. But you have to let me know. Si Gabriel ang papalit sa'yo. I-train mo siya, love, as soon as he learn. Nag-stay ka na rin sa bahay natin. Sabi pa ni Jacob, pero hindi ko gustong ideyang hindi na ako magtatrabaho. Pero love, ayoko magstay lang sa bahay lifetime. Gusto kong bumalik sa pagtatrabaho after kong manganak. I insist. Kilala mo ko, Jacob. Sagot ko naman sa kanya. Oo, sige love. Pero sa ngayon, magstay ka sa bahay natin. Okay, deal? Pangungumbinsi pa niya sa akin. Bumuntong hininga lang ako saka ako sumang-ayon sa kanya. Humalik na sa akin si Jacob at napapakagat labing sabi. Love, bakit kahit buntis ka na, napakahat mo pa din? Nanggigigil pa rin ako sa'yo? Sabi pa niya. Tatawa-tawa naman akong tinabay to papalayo sa akin. Sige na love, bumili ka na. Huwag mo na akong bulahin. Anas ko pa sa kanya. Tuluyan na ngang umalis si Jacob kasama ang kanyang 3 bodyguard. Hindi umalis si Jacob nang hindi kasama mga ito. Naintindihan ko din naman dahil sa dami ng taong naiinggit sa kanya dahil sa edad niyang 28 ay naabot na niyang ganitong estado ng buhay. Kaya proud ako sa asawa ko kasi kahit na anong yaman niya, ay marunong pa rin siya makisama sa mga maliliit na tao. Isang bagay na hindi kayang gawin ng lahat ng mayayaman. Makatao si Jacob. Istrikto siya sa trabaho, pero sinisiguro niyang ang mga tauhan niya ay may maayos din na pamumuhay. Katunayan, ay lahat ng matatagal na niyang tauhan ay nabigyan na niya ng sariling bahay at lupa sa probinsya kung saan nakatira ang kanilang pamilya. Isa ito sa hindi maakalaing ugali ni Jacob at isa to sa rason kung bakit mahal na mahal kong asawa ko. Habang namamayapayan ako ng abaniko sa may hardin, napansin kong hindi mapakalitong si Gabriel. Parang may gusto siyang sabihin sa akin, panay kasi ang pabalik-balik niya sa akin tabi. Kaya naman tinawag ko siya at kinausap. Gabriel, halika nga dito. Hilong-hilo na ako sa'yo. Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Para kang sinisilihan dyan. Ano bang problema mo? Pagbalik mo kahapon galing sa mall, ganyan ka na, aligagang-aligaga ka. Tanong ko kay Gabriel. Naupo si Gabriel sa akin tabi, nag-aalangan, pero nagsalita na din siya sa akin. Ate, may papakita ko sa yung picture. Ito oh. Pinakita niyang picture ni Matthew na sweet na may kasamang ibang babae. Kahapon yan ate, nung naghahanap ako ng pagkain na gusto mo. Sabi naman niya sa akin.
Napapailing na lang ako at natatawa. Naku, Gabriel, wala na tagang pagbabago yung hayop na yan. Wala tagang kakontentohan. Sinabi mo na kay Nicole? Tanong ko naman sa kanya. Hindi pa nga, ate. Hindi ko kasi alam kung dapat ko pang sabihin kay ate. Ano sa tingin mo, ate? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang, Gabriel, hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Hindi ko naman kasi alam kung tama ba makialam pa tayo sa kanilang pagsasama. Ang sa akin lang kasi, baka mamaya kampihan lang ni Nicole si Matthew at sabihing sinisiraan natin to. Pero at the same time, dapat niya din malaman. Pero bunso, wag nang sa atin magaling. Alam mo ng ugali ni Nicole, pinaniniwalaan niya lang ang dapat niyang paniwalaan. Nasaan na nga pala sila nakatira ngayon? Si Ava, kamusta na? Sabi ko naman sa kanya. Sabi ate ng mga tambay doon sa atin, matagal na daw hindi umuwi sa ate sa bahay. Hindi na daw kumukuha ng gamit. Wala rin nakakaalam ng mga tao doon sa atin. Try mo kayong tanungin si Mila o si Alan. Baka maideya siya. Close nila sila Alja, di ba? Nag-aalala nga ako kay Ava. Kasi si ate walang pasensya yung pagdating sa bata. Sa bahay nga lang, saglit lang siya nag-aalaga. Grabe ang bugbog na inaabot ni Ava sa kanya. Paano pa kaya ngayon na mainit ulo ni ate? Sagot naman niya sa akin. Heist. Isang malalim na buntong hininga na lang aking naging sagot. Sa totoo lang, nag-aalala din ako sa bata. Pero wala akong magagawa. Hindi ako tunay na kadugo nila. Hindi ko maaari pang himasukan ng kanilang pagsasama. Ayoko din mag-isip ng hindi magandang asawa ko kung malaman niyang nakikialam pa ako sa pagsasama ni Nicole at Matthew. After 2 months in Italy, Kim POV. Mabilis sa lumipas ang araw, nabalitaan namin mula kay Mami Aurora na hatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo itong si Mama Amelia at Papa Luis. Hindi na kami nakarating sa huling hearing nito kung saan binasahan sila ng sistensya nila dahil nagkaroon ng aberya ng araw na kami aalis. Isinugod ako bigla sa ospital sa araw na mismong flight namin. Dahil sa distansya ng bahay namin sa airport, ay dinugo ako habang nagbabiyahe kami. Kaya inabusuhan ako ng doktor na mag-bed rest na. Hirap na din ako dahil lagi akong nahihilo at nasusuka. Kaya naman napagdesisyon na namin ni Jacob na hindi na tumuloy sa pagbiyahe pa uwi ng Pinas. Hindi din namin makauwi si Gabriel dahil siya na ang bago namumuno dito sa showroom. Nakabalita na lang kami kila Mami Aurora. Sobrang tuwang-tuwa ng mga ito sa naging desisyon ng judge. Makalipas ang 24 years ngayon, ay nakamit na din nilang hustisya sa pagkakadukot sa akin. Bilang selebrasyon, ay bumiyahe sila patungo dito sa Italy dahil naisa na naming mag-ikot sa Europe. Pero aalamin ko pa sa aking doktor kung bibigyan niya ako ng clearance sa pag-travel papuntang iba't ibang lugar dito sa Europe. Ngayong araw ay nakaschedule ako para sa aking prenatal check-up sa aking OB-GYN. Excited kami, Jacob, dahil ito din ang araw na malalaman namin ang gender ng aming anak. Saktong 4 months na din kasi ang aking tiyan. Pinilit naman nila Mommy na umabot sa araw na to. Ngunit na-delayed ang kanilang flight, kaya naman late na ang lapag na kanilang eroplanong sinasakyan. Magkakasama sila Mommy Samantha, pati na sila Mommy Aurora. Kaya naman sobrang naghihinayang ang mga to dahil mamimiss nilang isa sa pinaka-importanting parte ng aking pagbubuntis. Kaya naisip namin ni Jacob na isupresa na lang ang mga ito ang gender ni baby. Panay ang message nila Mommy sa akin dahil nasa Kuwait pa sila, naghihintay para sa kanilang connecting flight bago pumunta dito sa Italy. Sinadya naman naming hindi muna sabihin sa kanila ang gender ng aming baby para pagdating nila ay masurpresa namin sila. Hindi din kasi kami makapag-video call dahil sakto ang oras ng kanilang flight sa schedule namin ng aking doktor. Hi Kim! Hi Jacob! How are you feeling right now? Dahil hindi pa ako masyado makapagsalita ng Italian, kaya naman English ang nagiging pag-uusap namin ng aking doktor na si Victoria. Hi Victoria! I'm good, but same, like as usual, my baby is always kicking me to go to the restroom to the row. And also I fall that every time my head is spinning. Walang araw kasing hindi ako nagsusuka. Maselan ng akin naging pagbubuntis. Mabuti na lang at magaling ang aming chef na si Chef Anjo. Lahat ng gustuhin ko ay naluluto niya
sa timplang gusto ko. Kaya hindi ko masyadong namimiss ang mga Pinoy food. Really? Well, that's normal on the age of your baby. Tuloy-tuloy lang ang pagsasalita niya habang naglalagay siya ng guantes. Let's see the baby. Hopefully, he or she will show his gender for us today. Sinimula na niyalagyan ng gel ang kanyang USG tools. Nakita kong biglang nanlaki ang mga mata ni Doktora. Wait, I need to see one more time just to make sure. Iniangat niya ang kanyang tools bago muling pinaikot to sa akin tiyan. Why, Doc? What's wrong? Nag-aalala kong tanong sa kanya. No, there's nothing wrong about your baby. You don't have to worry. As a matter of fact, you have to celebrate for your baby's life. Sagot niya sa akin. Naguluhan naman ako sa kanyang sinabi. You have twins. You see this? Pinakita niya sa amin ng 2 fetus na nasa loob ng aking tiyan. That explains why you feel so weak. The babies are eating your vitamins. Today all of them showed up together. I will check if I can see the gender of the baby. Sabi pa ni Doktora. Nabigla naman kami sa kanyang sinabi. Hinawakan ni Jacob ang aking kamay at tuwang-tuwa kami na isa-isa itong itinuro ng Doktora. Si baby number 1 is a girl. Baby number 2, right there, is a boy. Congratulations, Mommy and Daddy. You will gonna have triplets. You need to prepare yourself. Pagbibiro pa ng doktor. Narinig mo yun, love? Magkaka-twins tayo. Wow, nakakatuwa naman yan. Meron na tayong Little Kim and Little Jacob. Naku, matutuwa din ito silang mommy. Sabi ko pa. Pagka-uwi namin ay nag-usap kami ni Jacob na magkaroon ng kaunting salo-salo kasamang aming mga parents, pati ng aming mga kaibigan. Ia-anunsyo doon namin ang tungkol sa gender ng aming twins. Ito ang unang beses na nalaman naming twins ang aking pinagbubuntis, kaya daw hindi nakikita ng una na kambal to, dahil minsan ay natatakipan sila. Malikot na din ang twins na magandang senyales dahil healthy sila. Narinig ko ng pagdating ng sasakyan na sumundo kila Mommy. Nagmamadaling nagtungo sa aming kwarto sila Mommy. Bedrest na kasi ako hanggang sa makapanganak ako. Hindi ako pinahintulutan ng aking doktor na mag-travel. Kaya naman nakansel ang aming trip. Isa-isa na din pinatawag ni Jacob ang aking mga kaibigan. Una niyang tinawagan si Mabel at ito nang pinakontak niya sa iba ko pang kaibigan. Naabisuhan na din ni Jacob ang chef namin sa bahay sa mga pagkaing ihahanda niya. Dahil sa biglaan to, kaya naman binigyan to ni Jacob ng bonus. Dumating na din ang kinontak ni Jacob na mag-aayos ng aming magiging table setup. Catering type ang pinahanda ni Jacob kay chef. Madami-dami din kasi ang aming magiging bisita, kaya nag-arkila na lang siya ng tables and chairs. May mga gamit din ang catering, ngunit ang pagkain ay si chef ang aming pinagluto. Makalipas lang ang 6 na oras, ay nagtakip silim na. Naghanda na ang lahat. Nagsidatingan na din ang mga bisita. Nagsimula na kaming nagkainan. Binatingting ni Jacob ang kupita niya. Good evening everyone. Nagpapasalamat kami sa pagdating nyo ngayong araw. Nais ko lang naming ibahagi sa inyo ni Kim ang gender ng aming anak. Binuksan niya ang CDE na naglalaman ng video ng ultrasound. Nagsigawan ang lahat ng lumabas ang gender ni baby. Congratulations! Meron na tayong twins! Congrats sa inyong dalawa! Sigawan ng aming mga kaibigan. Nagsilapitan ang mga to sa akin at hinimas ang akin tiyan. Kanya-kanya silang pagbibigay ng kanilang congratulatory message. Nagtapos ang aming gabi na masaya, samantalang sina Mommy ay halos hindi ako tigilan sa kakasandila ng mga picture na mga gamit na o-orderin nila para sa kambal. Amelia POV. Naghihima sa rehas na nakaharang mula sa labas ng mundo kung saan malayang gumagalaw ang lahat. Nakatulala ako sa aking kinatatayuan. Malaki ang naging pagsisisi ko sa buhay sa lahat ng ginawa ko sa mga taong nagtiwala sa akin noon. Ngayon ko mas naintindihan ang bigat ng atrasong ginawa ko para sa lahat. Akala ko sa gagawin kong yon ay maiahon ko ang buhay ng aking pamilya. Hindi pala. Nagkamali ako. Pati ang magandang pagsasama namin mag-asawi na dulnisan ko pa. Wala na akong magagawa. Nasistensyahan na ako ng habang buhay na pagkakabilanggo.
Dito na iikot ang buong buhay ko. Mga kasalanang dapat pala hindi ko ginawa. Pumapatak ang aking mga luha, bukod sa malayo na ako sa aking pamilya, ihiwalay pa sa kulungan kung saan nakapiit ang aking asawa. Madami ding mga bully ang nakasalumuha ko sa loob. Halos gulay na ako nang ilabas sa interrogation room para umamin sa kasalanang nagawa ko at ikanta ko kung sino ang naging kasabot ko na nagpalusot sa akin noon sa immigration. Hindi ko matanggap ang sinapit ko. Naalala ko, noong mga unang araw ko dito sa kulungan, habang kami ay naliligo sa banyo sa kulungan, ay biglang sinarado ng mga matatagal nang nakakulong ang pintuan. Takot na takot ako. Nagtataka kung bakit pinalalabas nila lahat ng nasa loob namun. Ito ba? Ito ba yung may kaso nagnako sa bata noon? Tanong ng isang sigang babae. May kalakihan ito at madaming tato. Mukhang halang ang kaluluwa nito. Sanay ako sa bardagulan sa aming ekskanita, pero alam kong hindi ko kakayanin ng mga to. Tinatawag nila tong mayor. Oo, mayor. Yan yon. Yung nagwalang iya sa kaibigan niya? Sabi naman ng isang mukhang alalay niya. 5 silang lahat na nasa loob. May dala mga kung ano-ano pang hampas. Bigla kong sinunggaban ng 2. Kinapitan ang magkabilang kamay ko. May kumapit din sa aking mga paa. Pinaluhod nila ako. Saka walang haba sa pinagsasapak sa bahaging hindi makikita ng aking katawan. Halos mamatay ako sa sakit na aking nararamdaman. Hindi sila tumitigil hanggat hindi ako bumabagsak sa semento. Hayop ka? Nanay din ako. Magpasalamat ka at lang inabot mo. Kung sa akin mo ginawa yan, papatayin talaga kita. Gigil na gigil niya, sabi niya sa akin. Subukan mo lang magsumbong sa attorney mo o kahit na sino sa ginawa namin sa'yo at hindi ka naaabutan ng kinabukasan. Nagkakaintindihan ba tayo? Galit na sumisigaw to. Oo. Nanghihina akong sagot. Halos tumango na lang ako. Lumabas na ang mga ito. Naghihintay ako ng tutulong sa akin, ngunit wala man lang kahit na isang tumulong. Paglabas ko ng pintuan, ay nakita ko ang jail guard. Alam kong nakita nito ang nangyari, ngunit sumipol-sipol lang to papalayo. Naglakad ako ng iika-ika sa dami ng pambubugbog na ginawa nila sa akin. Kapit ko bang aking sikmura, habang isang kamay ko ay pinang-alalay ko sa pader. Tumagal ng halos 1 buwan na ganun araw-araw ang aking sinapit. Hanggang sa ginawa nila akong utusan. Lahat ay ginagawa ko para lang hindi nila ako mabugbog. Sa tuwing papasok ako sa aking salda, pabalik isinasabihan ako ng mga kasamahan ko. Kasalanan mo yan. Kung ang mga pulis may batas, dito din sa loob. Kung anong ginawa mo sa labas, may katumbas sa parusa yan. Galit ang mga preso, lalo na kapag may batang involved sa kaso mo, kaya magdusa ka. Mayabang na sabi ng isang inmate sa akin. Hindi ko naman inaasahan na ganito pala ang buhay sa loob. Malayo-malayo sa mga nakikita ko sa pelikula. Naputol ang aking pagbumuni-muni sa nakaraan ng biglang hinampas ng warden ang rehas kung saan ako nakakapit at natulala. Hoy Amelia! Tumayo ka dyan! May dalaw ka! Sigaw ng warden sa akin. Itiko mo yung bibig mo. Kung ayaw mong paglamayan ka na bukas, tandaan mo, isang pitik ka lang. Bukas, makikita ng katawan mong lulutang-lutang sa ilog Pasig. Pagbabanta naman ng mayor sa loob ng kulungan. Hindi, huwag ka mag-alala. Nauutal kong sagot sa kanya. Naglakad na ako palabas. Pinag-ayos ba ako ng warden bago ko harapin yung bumisita sa akin? Akala ko kung sino na, si Nicole pala. Kamusta ka na dito, mama? Tanong sa akin ni Nicole. May dala tong pagkain para sa akin. Aba anak, mukhang nag-iibang itsura mo ngayon. Nagbo-blooming ka ata. Nasaan na nga pala si Ava? May trabaho ka na ba ngayon? Si Matthew, hindi pa ata yung bumababa sa barko. Ilang taon na din na nakalipas nang umalis siya ah. Tanong ko sa kanya. Iniba ko agad ang aming topic para hindi na niya ako mausisa ng husto. Napansin ko din kasing sa bawat pagdalaw niya ay hindi niya kasama ang bata. Ano ma? Iniwan ko muna sa taga-alaga? May parang childcare ganon. Huwag ka mag-alala. Naalagaan naman na maayos si Ava. Isa pa, maganda naman yung facility na yon.
Habang nilalabas niya mga pagkaing dala niya, ay nagpatuloy siya ng sagot sa aking mga tanong. Oo ma, may trabaho na ako, natanggap na ako sa opisinang pinag-applyan ko. Sagot naman sa akin ni Nicole. Hindi naman niya sinagot ang tanong ko tungkol kay Matthew. Okay naman ba sa bago mong trabaho? Mukhang malaki ang sahod mo at ang ganda-ganda ng ayos mo. Pagpuna ko pa sa kanya. Oo ma, nakajackpot ako ng magandang company. Buti nga natanggap ako. At least ngayon, maayos ng kitaan ko. May bibigay na ako sa'yo. Sagot naman niya sa akin. Tinitigan ko si Nicole sa kanyang bagong itsura. Malaki ang kanyang pinagbago. Maayos ang kanyang damit. Mukhang mga branded to. Nakapitik din ang kanyang pilik mata. Ang kuko niya ay mahaba na tila nilagyan ng gel polish. Kahit wala siyang makeup, ay makikita ang glow na kanyang mukha. Sa tingin ko, ay alaga to sa derma sa sobrang kinis at kinang. Napansin ko din ang bago niyang cellphone nang ilapag niya to sa lamesa. Ibang-iba na din pati ang way kung paano magsalita si Nicole. Akala mo ay kaya nitong bilhin lahat ng gustuhin niya. Ibang kayabangan ang nakikita ko sa anak ko. Hindi ako masyadong nag-oososyo kay Nicole dahil ayokong baliktarin niya ang pagtatanong sa akin. Hindi ko siya kayang sagutin. Nagkwentuhan kami ng halos 1 oras. Nabalitaan ko mula sa kanya na wala na pala si Gabriel sa Pinas. Pinakita niya sa akin ang picture nito na nasa Italy na. Natuwa na din ako para sa aking anak. Kahit hindi ko sinuportahan, ay nagkaroon pa rin to ng magandang buhay. Samantalang iba ang naging dating noon kay Nicole. Gago yung si Gabriel. Tinatawagan ko palagi, hindi ako sinasagot. Tapos kahit anong message ko hindi nagre-reply. Kaya hinayaan ko na. Aba, ano pa kaalam ko sa kanya? May kita naman na ako na maayos. Hayaan mo na yung bastardong yon? Sabi pa ni Nicole. Tila kinurot naman ang aking puso sa kanyang sinabi. Magmula na masustansyahan ako ng habang buhay na pagkakabilanggo, tila nagbagong pananaw ko sa buhay. Dahil tapos na ang dalaw, ay nag-abot lang siya sa akin ng pera at yumakap na paalis. Ang perang yun naman ng aking ginagamit pambayad para hindi ako galawin ng grupo nila Mayor.